Good morning everyone. Our topic for today is about moving toward a holistic character education. So, holistic character education ay isang paraan sa pagturo at paghubog ng karakter sa hindi lamang nakatuon sa pagturo ng mga moral na aral kundi pati na rin sa pagpunlad ng kabuong pagkatao ng isang individual. So, minsan is dili lang nakapokus sa education kundi nakapokus sila is about sa behavior sa usa ka bata. No, dapat ang usa ka bata is matudloan siya og pamayong pamatasan o for example, tudloan nimo sa kabata is kanang magmano kasi mong mama dili nimo kuanon balikasan nimong mama, no? Dapat tudloan nato sila sa maayong asal kay sa mga bata mong god is wala pa na sila kabalo. Dapat tudloan nato ang mga bata na kana mali na yang gibuhat, dapat dili nimo yan naon, no? Muna is very important yun sa mga bata is matudloan sa maayong pamatasan. Next is the moral development of learners. Think critically to silence criticism and silent freedom. Sidney Hawk, American philosopher. Morality is a system of belief about what is right and good compared to what is wrong or bad. Moral development changes a person matures. Knowing right thing is always the same doing. It is especially schooling where moral choice part of everyday life. So there is kana bitang moral development of learners. So situation na ni for example is kana bitang nakita nimo ang usa ka bata nga kanang nanuhid siya. For example ana is kanang sa eskwelahan, so dapat kung mali gyud iyang gibuhat, dapat kuanon gyud nimo kanang isumbong nimo sa teacher para makabalo ang teacher nga nag-cheat dito siya, no? Dapat na natay dili gyud dapat nato kuanon nga dili ta magpakahilom nga kana bitong iugom na to, dili na lang nato itugan kay kuan basig masuko siya, pero dapat gyud nato itugan nga kuan nasa kanang mali gyud po to yang gibuhat. So para sa nang mga cheating, so muna dapat itugan nato sa teacher na mali ang gibuhat, no? Okay, kuan man kanus man naging tama ang mali, no? Dapat mali gyud, dapat tama gyud. Next is understanding the concept. So critical thinking is essential to distinguishes seeing truth from falsehood and making the right choices. It is linked to creativity and democracy. Peaceful living requires the ability to make responsible decision. So, ang situation na is sa Facebook may kumakalat na balita na magkaroon ng malawakang baha sa Metro Manila. Madaming tao ang nagpanik at nagbahagi ng balita nang hindi mo na sinusuri kung totoo ba ito. So, kanay bitong kanang tanaw ka sa Facebook nga pagkuan dito sa gawas din sa imong kuan nga na gibaha nya diretso ra pud katuon nya ibang tabi na nimo, no? Dapat jud tan-aw na tong link, no? So muna ang critical thinking. So then there is decision making. Ang pagkalat ng fake news ay maaring magdulot ng panik at kaguluhan, kaya responsibilidad ng bawat isa na maging maingat sa pagbahagi ng impormasyon. So dapat dili gyud ta mutuo diretso, no? Mag-ingat tayo kay dili man jud ang uban kay magpostra para madaghan og views, no? Para makakwarta, no? Pero dapat di jud gamitan ang social media unta para mangilad, no? Muna next is critical activity. Critical thinking involved inquiring into the truth. Doubting is the first step of critical thinking, helping to question assumptions. So, example ani is may kumakalat na balita sa social media na tataas ang presyo ng bigas, imbis na agad maniniwala, nagdududa si Aling Nena. Tinanong niya ang sarili niya, totoo kaya ito? Saan kaya galing ang balitang ito? Muna ang doubting, no? Next is inquiring involved seeking information and evidence to question the truth. So
For example, ani is kan dahil nagduda si Aling Nina sa balita tungkol sa bigas, nag-usisa siya, nagtanong siya sa mga kaibigan niyang nagtitinda sa palengke, nabasa na ng balita ng mga makapagkakatiwalaan nga website at inalam kung may opisyal na pahayag ang gobyerno. So dili sa maniwala kay basig ko ano dito kanang sanay kanang fake news, no? Dapat naka-inquiring. So next is analyzing. Analyzing break down an issue to find the truth. So analyzing is example ng AI. Sinusuri ni Aling Nina ang lahat ng impormasyon, nakalap niya, tiningnan niya kung may nakakasalangutang impormasyon, kung may bias ang mga source at kung may sapat na ebidensya para patunayan ang balita. So munang analyzing. And next is reality testing judges is usefulness of truth. Reality reality testing. So example is pagkatapos suriin ang impormasyon, sinubukan ni Aling Nina ang realidad. Nagpunta siya sa palengke at kinausap ang kanyang suki na nagtinda ng bigas. Tinanong niya kung totoo ba ang tataas ang presyo. So muna ang reality testing. Next is verifying, check for consistent evidence. Verifying. So verifying is example is kinumpara ni Aling Nina ang mga sagot na kanyang suki sa mga balitang nabasa niya. Tiningnan niya kung magkatugma ang mga impormasyon. So muna ang verifying. So concluding arrives and judging about whether a statement of true or false, tinuod ba or dili. So nadire halimbawa is concluding na ni. So matapos ang lahat ng ito na naghinuha si Aling Nina na hindi pa sigurado kung tataas ang presyo ng bigas, kaya nagdesisyon siyang huwag munang bumili ng marami para hindi masayang ang pera niya kung hindi naman pala totoo ang balita. So dapat dapat magkuan jud ta kanang diretso nga tuo diretso kay kuan, no? Dapat mag-inquire sa ta, no? Mag-isa ta sa proseso ng mga tana, no? Muna ang activity sa mga critical activities, no? Dapat na kuan instinct na kuan na mga tana sa ka diretso mo tuo. Kita mo dis dili ra kay ta mo tuo, no? Maong sakitan ta. Next is critical attitude. A good critical thinker is unbiased and constantly questioning, and impartiality is important. So unbiased. So example ani is si Barangay Kagawad Reyes ay kailangan magdesisyon kung sino ang bibigyan ng tulong pinansyal. Kaibigan niya si Aling Maria, ngunit alam niyang mas nangangailangan ng tulong si Mang Jose. Bilang isang critical na taga-pag-isip, pinili ni Kagawad Reyes na bigyan ng tulong si Mongsi dahil mas nakabantay ito sa pangailangan at hindi sa personal na relasyon. So for kana bitawng dapat dili lang ka nakabase sa kuan dapat jud wala kay dili daw ka bias, no? Na mas kailangan to sa kuan ni Mang Jose, no? Dapat dito ni mihatag kay kailangan man gyud niya, no? Next is critical attitudes. A growth critic needs healthy attitudes and constantly question their inner motivation. Question include, I'm a bias. How has bias been built in? Are there hidden motives? And emotionally involved? Fairness and impartiality and essential. The critic needs to question hindering forces and investigate information from all aspects. So kung is ito ay nagpapakita kung paano ang pagtatanong sa sarili ay maaring makatulong upang maging mas critical at objektibo sa ating pag-iisip at paggawa ng desisyon sa pamamagitan ng pagsusuri sa ating mga bias, motibo at emosyon. Mas magiging
responsible at makatarungan tayo sa ating mga aksyon. So dapat mo kuan ta is una-unaon sa nato na kuan ba ni sakto ba ni akong gibuhat, no? Dapat bago ta mo istorya, una-unaon sa nato na di ka ni makasakit sa niya, no, akong istorya, no. Is kuan gyud kay na kanang una-unaon sa nimo, no, basig makapasakit kag tao. So muna ang critic attitude, no, dapat mo gyud dapat nasa as a human na dapat una to na di gyud siya masakitan. Muna ang critical attitude. Next is one should be concerned with the constructiveness and criticism. Criticism should be useful and should question is criticism as king. So for example lang is sa kanabitang natay situation. So pagkatapos ng presentation ni Ben sa klase, sinabi ni Anan sa kanya, hindi nakakatulong, ang boring ng presentation mo, wala akong naintindihan. Nakakatulong, maganda ang iyong presentation, Ben, ngunit sa tingin ko mas makakatulong kung maglagay ka ng mas maraming visual aid para mas maintindihan ng kaklase natin ang iyong mga punto. Nakatulong ba ang presentation sa akin na maunawaan ang paksa? Nagbigay ba ito ng direksyon kung paano ba ako matututo tungkol dito? So kani nga kuan is situation is kana bitong dili nimo direksyon ang usa ka for example report ang usa ka estudyante niya, direksyon ra din nimo na ang boring, no, boring kay imong presentation, wala kay kuan. Imbis imo encourage, no, imo nang musultian og dili mayo, dapat encourage nimo nga sunod para mas madali na makuanan sa imong classmate na masabtan nila, no, magdala kag mga example, dungagan nimo example imong report and magdala kag visual aid nga na mga picture, no, para mas dali nila intindihan. So is sunod is providing right direction kaning mga question ba kaning providing right direction. It is drawing line of the problem. Does it provide an inspiration? It is friendly. Is the tone positive? So sa pamamagitan ng pagsaalang-alang sa mga tanong ito, mas maging epektibo ang ating kritisismo at makatulong tayo sa pagpabuti ng ating sarili at ng iba. So okay, next is barrier to critical thinking. So Prinkwell Kalama Sunta, don't accept heresy, traditional rumors, unstructured reasoning, speculation, or respect for the teacher. Kani is kuan, huwag basta-basta maniwala, no? So dire halimbawa ni nabalitaan ko lang, huwag agad maniwala sa sabay-sabay ng mga may multo sa isang bahay. So that kani is tradition, is dati pa namin ginagawa ito. Huwag sundin ang isang tradisyon kung ito ay nakakasama sa kalusugan. Chismis. So huwag ikalat ang chismis tungkol sa isang tao kung hindi alam ang totoo. So parang dire is kaakit-akit na pangatuwiran. So huwag maniniwala sa isang tao na nangako ng malaking kita kung hindi mo alam kung paano niya ito gagawin. Speculation, hawakan is huwag mong isip ng kung ano-ano tungkol sa tao kung wala kang sapat na impormasyon. So kani is next is respect for the teacher. Paggalang sa guro. Sabi ng guro ko, huwag basta-basta maniwala sa isang guro kung hindi mo maintindihan ang kanyang sinasabi. So mo ni mga kuan ingon ni Kalama Sunta. Next is identify the problem, study the problem, propose a hypothesis, test the hypothesis, conclude. Kani is halimbawa yung identify is bakit tumaas ang kaso ng dengue sa aming lugar. Study the problem dayon, magbasa tungkol sa dengue, alamin ang mga sintomas, kung paano ito kumakalat, kung paano ito maiwasan. So di bali by step. Purposes of hypothesis, ang pagdami ng lamok ay sanhi ng pagtaas ng kaso sa dengue. Muna ang purpose sa hypothesis. Then test the hypothesis.
maglinis ng mga lugar na posibleng namumugaran ng lamok, maglagay ng kulambo at gumamit ng insects repellent. No, muna ang test the hypothesis. Conclude, kung bumaba ang kaso sa dengue pagkatapos gawin ang mga hakbang na ito, maaaring tama ang hypothesis. Murag gyapon siya og thesis by Steph is next is decision making is a complex involving ethical, social, organizational, legal, and political dimension. Kuan ani is kana bitawng decision making is ethical dimension. So hindi ako magpapakalat ng fake news kahit na kahit na ito ay makakatulong sa aking kandidato, no. So muna ang ethical dimension. Social dimension, paano ito maapektuhan sa ibang tao. So hindi ako magtapon ng basura sa ilog dahil makakasama ito sa kalusugan ng mga taong nakatira malapit dito. Ang sunod is organizational dimension. Halimbawa, hindi ako kukuha ng kickback dahil makakasama ito sa reputasyon ng aming kumpanya. Yes. Legal dimension. Halimbawa ni is hindi ako magbibenta ng droga dahil ito ay labag sa batas. No? Mga critical thinking guys ba. Political dimension. Halimbawa ni is hindi ako magsasabi ng kasinungalingan tungkol sa aking kalaban dahil ito ay hindi makatarungan. Ito ay napapakita ng kung paano ang critical na pag-iisip ay scientificong pagsiyasat at paggawa ng desisyon at maring gumamit ng iba't ibang aspekto ng buhay. Next is a classroom activity. Suggestive only is discuss the significance of the following instruction for decision making. Number 1 is identify the issue. The issue niya, for example, is kana bitang sa ating barangay kailangan natin ng bagong parke. Ano ang mga pangangailangan ng ating komunidad na matugunan ng isang parke. Muna yung mga sa mga issue. Number 2 is collecting information of all aspect and side of the issue. Mag-collect na kag information. Number 3 is consult people. Mga tana, test your assumption and with them. And number 4 is do not go by other pressure. Number 5, do not go by your own emotion. Tendency like dislike, prejudice and preconceived notion. Number 6 is be foresighted. Kaning 6 is kung magtayo tayo ng parke, ano ang magiging epekto nito ating komunidad sa loob ng 5 to 10 o 20 na taon. Paano natin ito mapanatili at mapangalagaan? So sa pamamagitan ng mga gawain ito ay inaasahan na mas maunawaan ng mga mag-aaral ang kahalagan ng critical na pag-iisip at responsible sa paggawa ng decision. So decision yapon siya about sa decision sa mga decision, no, is more on siya critical thinking yapon. Next is type of decision. Decision fall into 3 types: routine, impulsive, and responsible. Routine decisions are made mechanically by habit. Impulsive decisions are made by pressure of emotion. Muni is mga kuan siya kanang routine decision. Example lang is papili ng damit na isuot. So araw-araw si Aling Maria ay nagsuot ng uniforme sa kanyang trabaho bilang isang nurse. Hindi niya kailangan pag-isipan kung paano isuot dahil routine na ito para sa kanya. Impulsive, example ng impulsive decision is pagbili ng gamit na hindi kailangan. Nakita ni Ana sa mall ang isang bagong cellphone na gusto niya, bagamat hindi niya ito kailangan at wala siyang budget. Binili niya ito dahil bugso ng kanyang damdamin. So pagsagot ng paggalit. Nagalit si Carlos sa kanyang kaibigan dahil
isang maliit na bagay dahil sa bugso sa kanyang galit, nasabi niya ang mga salitang nakasakit sa kanyang kaibigan. So muna ang impulsive decision, yun patakag kuan sa mga decision nimo. Responsible decision. Halimbawa ni pagpili ng kurso sa kolehiyo, pinag-isipan ni Maria kung ano ang kurso na kunin niya sa kolehiyo. Sinuri niya ang kanyang mga interes, kakayahan at mga oportunidad sa trabaho. Sa huli, pinili niya ang kursong bigay sa kanya ng magandang kinabukasan. So sa abot ni sa kurso sa kolehiyo. Next is decision making. Mag-decision na ka ba? Ay, ang paggawa ng decision, where I'm going. So, example, gusto ko maging isang matagumpay na negosyante. Ito ay napapakita na kung paano ang pag-unawa sa ibang uri ng desisyon at ang proseso ay paggawa ng desisyon ay makatulong sa atin maging mahusay na ating pamumuhay. So, kung magdesisyon ka, dapat una-unaon jud nimo nga walay masagasaan, no? It's very important na you get critical thinking. Next is the process of responsible decision making undergoes 6 stages. So number 1 is recognize, analyze, and define the problem. Number 2, collect information as much as possible. Number 3 is generate alternative. Number 4, evaluate its alternative, consider its viability, benefits, and consequences. Select the best alternative and implement. 6 is appraise the success, and if the problem is not successful, resolve then and go back to step 1 and conditional and decision making. Certainty exists when the decision maker ensure the expected outcomes, and uncertain exists where decision makers find the hard to get an information. Collect when a decision maker face competitive situation. Ito ay napakita ng kung paano proseso ng responsibling paggawa ng desisyon at mga kondisyon. Paggawa ng desisyon ay maaaring makatulong ang ating maging mas epektibo ang ating pamumuhay. So abot na niya sa mga decision na to, decision making, process of decision making, 6 stages. Recognize, analyze, and define the problem. Muni ang the process of responsible decision making. Next is moral judgment. Being moral is defined as number 1 is concerning principle of rights and wrong behavior, ethical. Number 2 is attribute based of people in sense of what rights and just not of legal rights and obligations. So definition of being moral. So halimbawa sa number 1 is ang pagiging tapat ay makatarungan at mapagkakatiwalaan ay mga prinsipyo ng tamang pag-uugali. So mga example sa number 1. So number 2 is attribute based on people's sense of what right as just not on legal rights and obligation. So halimbawa na kahit na legal na magtayo ng pabrika malapit sa isang ilog, hindi ito moral kung makasama ito sa kalusugan ng mga tao. Number 3 is following standard of right behavior. Halimbawa, pagsunod sa golden rules, gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo, ay isang pamantayan ng tamang pag-uugali. And next is Jean Piaget stage moral development. The youth attain the capacity and abstract and independent moral judgment based on ethical principle. Example na kang Jean Piaget stage of moral development. So sa yugto ng moral realism ay naniniwala ang mga bata na ang
mga patakaran na hindi nagbabago at dapat sundin kahit ano paman sa yugto ng moral na relativism. Naunawa nila ang mga patakaran ay maaring baguhin at mga intensyon ng mahalaga. So, muna siya. There is the youth attain the capacity for abstract and independent moral judgment based on ethical principle. Sa halimbawa na ang isang kabataan ay maaring magpasya kung tama o mali ang isang aksyon batay sa kanya sariling pag-isip at hindi lamang sa kung ano ang sinasabi ng kanyang mga magulang o kaibigan. Nanawan niya ang mga komplikadong issue at nakagawa ng mga desisyon na nakabatay sa kanyang mga prinsipyo. So depende yun sa bata, no? Mga situation ng situational requiring moral judgment. So dire is ni mga moral judgment bagamat naiintindihan ang dahilan at pag nakaw ay mali pa rin, dapat humanap ng ibang paraan upang makakuha ng pagkain tulad ng paghingi tulong sa mga kaibigan, kamag-anak o sa gobyerno. So mali yun ang mga wat. So kung mali, dapat atog yung kuanon, dili lang ta magpakahilom sa lugar mali siya na maghilom na ta kay di ta gustong samok. So dapat yun na to baton ang kung mali siya, dapat atong ikuan nato siya, dapat mamuhay siya ng marangal, no? Dapat na sila naunta sila kanang kahadlok sa kuan Ginoo, no? Ebendo kuan is mali, tawra man gyud, pero dapat gyud ang usa ka tao is baton niya ang sakto, no? Ang sagara sa uban ibaton nila kay tungod kay kuan nangailangan, no? Kung mali gyud pod. Hello, good morning everyone. Good morning ma'am. So I am Albijane Antona. So continuation din ni sa report ni Campano. Kung nakipasa ni gitawag manners poem. We say thank you, we say please, we don't interrupt or tease, we don't argue, we don't fuss, we listen when folks talk to us, we share our toys and take our turn. Good manners aren't too hard to learn. It's really easy when you find good manners means just being kind. So, ang pasabot aning nga kuan ba kay kuan. When we say good manners is mo na siya ang maayong pamatasan mo ni ang pasabot ana. So, when we say please is mo na siya ang nga kuan kanang salamat. Nakanang namalihog ka, inanak bitaw. Tapos, we don't interrupt or tease. So, dili ta magsamok-samok sa anong naikistorya ng tao ba. Tapos, magsamok-samok ka, dili na siya po. Dili ka ng mura ka mga insulto bitaw. Wala na siya good manners ng inana, no? So, we don't argue, we don't fuss. So, dili ta magtiguan, dili ta magtiglalis bitaw. Nagtig-argue bitaw ka sa imong isig ka tao, dili na siya pwede antod mag-away na lang mga nang dili ka magtig-away nana bitaw, dili ka magsigreklamo pero may nana. Tapos dili we listen when folk talk to us. So kinahanglan maminaw ta no kung naay nagistorya, dili kay mas unahon mo kung unsa ang nasa imuha mo istorya pag imuha diha, dili na siya maayo, no? So kinahanglan maminaw kita kung naay isa kay tawo is nagistorya. So next is we share our toys and take our turn. So kung nagpahulam ta kana bitong ato ang mga butang or dulaan ba, kinahanglan magulat ta kung kanus ay uli sa ato dili kay imuhang kuhaon direksyon, no? So next is good manners are not hard to learn. So when we say good manners is dili gyud siya lisod na ato ang tunan, kinaanas ato ang pamatasan. Kinahanglan is ato na siyang batasanon na bitaw kay kining good manners is importante, is valuable kay sa ato. So next is kanang good manners means just being kind. So ang pamatasan is ipasabot lang nga kanang imhang sabutan o pagka tinahurong mo na siya nga pasabot kung kabalo ka mo ingon og kanang salamat, palihog, maminaw, dili tig-away bitaw, dili maglait mo share og kuan kanang imong kabuutan is mo na siya ang gitawag og ay good manners. So next is direkta sa Lesson 1B, learn to live together. Ito sa introduction. Peace is to live together with duties, responsibilities. So when we say peace is to live together with duties and responsibilities is dili nato kuan ang kalinaw bitaw, dili nato makita ang kalinaw kung ang tanan bitaw maguban is kuan kanang mutuman bitaw sa ato ang mga responsibilities. So dito within this example are moral dams of fairness or justice.
and consideration or care. Students develop beliefs about right or wrong by understanding. Okay, when we see fairness or justice, is pasabot ana is kuan kanang pagkatarong bitaw, patas bitaw imong pagtrato bitaw as a future educator is kinahanglan patas atong pagtrato sa tong students. For example, is nay nagsumbagay diha kanang nag-away, dapat wala kay kampihan ana sa isa, dapat dapat equal imong pagbadlong sa ilaha, dili kay badlongon ra nimo ang isa tapos ang isa imong kampihan, dili na siya pwede no. Tapos when we see consideration or care, mo ni ang kanang pagpakabana bitaw, pag-atiman o kanang bitaw pagsabot sa kaya sa ilahang panginahanglan bitaw sa uban ana. For example, anang kanang mutabang ka sa anang nakay students nga dili siya kanang naglisod siya, di siya kabalo unsaon pagsabot ina na, imuha siyang tabangan, dili lang kay imuha siyang pasagdaan. No, as a future educator, kita gyud ang mutabang sa atong students. Tapos dito morality of justice focuses on human rights, fairness, impartiality, equality, and individuals' independence. So kini siya is nag-focus ni siya sa human rights. O unsaon pagrespeto sa fairness, equality, of independence. So for example, para sa mga bata no, is kinahanglan makakaton sila og unsaon pagrespeto sa rights sa uban, o kanang dili makadaot bitaw, dapat nato respect each other nana. Tapos next is a morality of care, focuses on human responsibilities, caring for others, consideration for individuals' needs, and in the interdependence. Students and teachers need both forms of morality. The next section explains is type of development theory, beginning with the morality of justice. When we say morality of care, is kini siya is nag-focus ni siya sa responsibilidad nato no, pag-atiman bitaw sa uban ug kanang pagsabot sa ilahang kinahanglan, sa ilahang needs nana. So for example, para sa gyapon sa mga bata is kinahanglan is kanang makaton to sila, dili lang bitaw patas nana, pero buutan og mutabang sa pud sa uban is kanada yung na. So nganong kinahanglan man ni siya, because kinahanglan ni siya sa kay ang mga estudyante is kinahanglan makabalo sa unsa nga tama dapat buhaton. Ano siya gitawag og justice, ug unsaon pag-atiman, pagpakita og kaluoy kanang care, kay mostly sa mga kabatuonan karon wala na bitaw gasunod ani, kay mostly is wala na sila good manners, taka na og char dara. So direta sa the story of Sadako Sasaki. So dina siya basta pasabutan ako sa inyo kung unsa ni siya. So kini si kini nga story is kining nagpakita kung unsa bitaw kalisod ang epekto sa kanang sa atomic bomb sa bisan kung dili makita dayon ang saman sa lawas no. Dire kinsa din si Sadako. So kini si Sadako is siya isa na siya kabata, 2 years old pa lang sa diya nga kanang ibuto bitaw ang atomic bomb sa Hiroshima. Then duol lang siya sa lugar sa sa ibutangan sa bomba bitaw, pero wala siya sa gawas no. So ang nahitaboan ni sa pagkadako niya is pag-abot niya sa kanang grade 7 na bitaw is kanang bitang lawas is mukalit na bitaw yung kakapoy, maluya siya o bitang malipong inana. Tapos sa kaadlawan na is kanang natumba na down bitaw siya, dili siya makatindog inana. Kaya gidala siya sa hospital o kay nakitaan nga naa siya leukemia, cancer sa dugo no. Kaya ginganlan di siya sa una og kanang bomb disease, kay daghan man natakdan ani kay apektado tungod atong apektado lagi sa atomic bomb. Then tapos naulog og kanang nahadlok si Sadako, kay halos bitaw tanang tao kay nais leukemia og kanang namatay bitaw. Tapos gidala siya sa iyang amiga sa gidala siya sa iyang amiga nga si Chizoko o origami paper. Then nisulti si Chizoko o legend ka kung ang usa ka masakiton gani nga makabuhat og 1,000 paper cranes is maayo daw siya. Tungod ani is kani nagsugod si Sadako nga magpilo-pilo bitaw og kanang cranes is tapos bisan nga grabe na gid iyang sakit is kanang so grabe na yung sakit is nagsigir agad siya pilo diya og kanang papel. Tapos naabot niya ang 644 cranes hangtod nakatulog siya og wala na ni siya kamata. Dayon ang iyang mga classmate is nagkuan sila og grupo bitaw nga nangulikta sila og kwarta. Then aron para kang si Dako is
gikan sa 3,100 ka eskwelahan ug 9 ka mga nasod bitaw ang nitabang. Tapos nakatukod sila og kuan Children's Peace Monument sa Hiroshima Peace Park. Kini is parang ni siya kuan namduman bitaw nga ang mga bata nga biktima sa atomic bomb is kuan na bitaw sila work ka ng kalinaw bitaw inana. Dayon mo to siya ang but pasabot ato nga story, the story of Sadako Sasaki. Tapos ang but pasabot ato nga kuan bitaw nga story is bisan dili bitaw makita ang samad is naagyapon ang kasakit bitaw na dili makita ang samad ni Sadako, pero bomb radiation ang hinungdan sa iya ang sakit na bitaw. Dayon bisan bitaw kanang kuan nasakit siya, naglaom gyapon siya nga kuan gyapon siya nga kuan bitaw padayon sa pag fall bitaw sa cranes na kay para lang nagkuan pa siya ba nga gusto pa siya mabuhi bitaw na mo to nga yayo gipaningkamutan og fall siya og cranes but wala gyapon siya kaabot no. Tapos tungod sa kuan bitaw sa unity sa iyang mga classmates sa paghiusa bitaw og sa students sa tibok nga kuan word kay kuan natukod nila ang kuan ang itong monument lagi. Tapos nagyon dito nga nasa story is ko nang ang gubat is makadaot kayo og ang mga bata nga sama ni ay say ni Sadako is ang labi nga makapikto ato. Tapos ang monument is ang namdom nga kinahanglan bitaw nga naihikuan peace bitaw aron walay bata nga sama ni Sadako ang masakitan og balik mo to sila nga naghimo sila ug kuan nag-unity sila para walay usab nga maparihakan sa dako bitaw nga dili sila gusto nga naapay mosunod ka sa dako nga nainaato tungod sa tungod bitaw. Mao to siyang but pasabot ato nga story. So next is dito sa abstraction, understanding the concept kana values of cooperation, coexistence, sharing, and solidarity, learning to live together, accept diversity, and live in harmony. So, yun ba, nagpasabot ni siya nga, kini is, kuan kanang dapat bitaw ang mga tao is, kanang nabitay pagtinabangay, mag-uban bitaw kanang na-unity na bisan lailahi bitaw kanang, kalailahi og batasan inana o relihiyon bitaw, dapat is kanang natay unity para kuan bitaw para bitaw walay gubot na ang kalibutan guys karon is gamay na tungod sa teknolohiya. Mao na ang kinahanglan mas dako ang atong pagsabot sa uban. So for example no is kuan kanang nag-share ang duha ka bata og kuan crayons, bisan lahi sila og kuan kanang lahi sila trip or rayon is dili mag-away kung lahi ang gusto sa kauban kay instead magsabot is magtinabagay sila. Mao na kinahanglan natay unity bitaw na. The next one is working in groups. A large part of our life is spent in groups. Inability to work in groups can make one's life appeal. Harmonious working is satisfying, empowering, and leading to growth. Effective growth result from internal factors such as democratic process, cooperative, and moral. So, dito sa ani ba is kanang a large part of our life is spent in groups. Harmonious working is satisfying, democratic process, cooperation, and moral. So kini ba is kung daghan sa atong kinabuhi is naa sa grupo bitaw, family, sa klase, team. Kung di ka kabalo bitaw mo work sa grupo is maglisod mo. Kung kabalo mo, kung dili bitaw kabalo mo cooperate, or dapat is kabalo ta mo cooperate kay mas nindot, mas dali ang trabaho kung naatay cooperation each other. So for example is sa klase nag group work or art project na tapos ang usa is nag-drawing, ang usa is nag-color, tapos ang usa is nag-cut diha sa mga needed ipangkuan dira sa arts din. Tapos tsada siya og result kay nagpinabangay mo, kay once man kung nagpinabangay mo is naay kuan nabitoy tsada nga kalabasan na ang grupo is napili og leader as pinaagi lang sa vote is mo na siya ang democratic process. So tapos, next one is dirita sa how groups are formed. Come together of individuals do not make a group. Individuals should have a common goal and live together. They undergo storming until norms, structures, and procedures appear. A group is bound by goals, the task, and the process of decision making, organizing, assigning roles, and communication. Okay. Diri ba sa pagpasabot ani
dili tungod kay daghan mo bitaw nga nagtapok is grupo na mo is mahimo mo lang grupo kung pareho mo og goal o kana bitaw nagtinabangay mo is sa sinugdanan is naay kuan storming bitaw storming bitaw tapos kuan kanang kini nga stage kay dili pa kasabot kinsa nang buhat ani or mobuhat ana kinsa buhat ani nana pero kung naa kay roles og klaro bitaw ang imong role is maayo ang dagat sa imong grupo. For example is kanang sa kuan kanang dance group no, for example na is kanang storming na ay nagdaot kay kuan kinsa mo lead sa steps nana bitaw then na norms then human kanang mga katawan is magstorya bitaw mga kanang nag-assign sila usa ka leader o kanang timekeeper no, dapat mao na nga performing ang inyong pag-perform is nindot ilang siraya og kay klaro ang roles kay naaman mo kanang nabitaw mo storming norms and dito na rin nakita sa performing kung unsa ang kalabasan sa inyong pag-perform sa inyong dance group. So there is next one is kanang characteristic of effective groups no, kini is kanang dili bitaw sa cohesiveness members like each other with mutual supports is kini bitaw siya is kanang kuan number kanang kuan siya kanang ay dili sa characteristic of effective groups is kini is kuan gani siya effective gyud siya sa grupo kung nagkahiusa bitaw mo like bitaw mo na sila kag pagkahiusa kanang pagtinabagay o kanang sa pagtinabagay sa usa is klaro po dapat is kuan kanang kuan bitaw kanang na-align bitaw aron kabalo ang tanan unsay buhaton dapat is na-align sa inyong buhaton o kanang sakto kanang klaro bitaw inana kay namagoy uban is pataka-taka lang bitaw inana. Then when we say cohesive members like each other with mutual support is kini siya is kuan kani bitaw group is kanang dapat kuan kanang ang science group is kanang dili mag-away like for example kanang kung naabitoy na libog is kuan dapat imo siyang tabangan dili imo siya pasagdan dapat kanang basic ba dapat when we say cohesive is kana bitaw magtinabagay bitaw mo dili nimo siya kanang kung naay kanang dili nimo siya pasagdan nana inyong tabangan kung dili siya kasabot nana. When we say goals are clear and group is confident of themselves kini siya is gusto nila makabuhat og kuan nana for example gusto sila makabuhat og volcano model mao klarong steps o trabaho sa matag usa no mao dapat is na may kuan orientation na mo no kung unsa dapat na amoy kanang hanay bitaw nga step na para kuan kanang kung unsa inyohang dapat buhaton sa matagos na para walay para magkasinabot mo maura to siya. Thank you so much. Good day everyone. By the way, my name is Maria Cassandra Gargar. Today I'm going to discuss about the characteristic of effective groups. So first is cohesiveness. So cohesiveness is member like and support each other. So for example, sa inyong science project is kanang comfortable na ang tanan nga mohatag og mga ideas. So kung naay lesson nga para sa experiments, maningkamot mo tanan nga magtinabangay mo. So tungod ka man kasinabot mo, so paspas niyo na human ang project. Next is goal orientation. Clear goals and shared responsibilities. So for example, ang grupo sa klase is nagplano nga modaog sa Best Presentation Award. So nag-meeting sila o nag-bind sa task. So isa ang magbuhat sa research, isa ang magbuhat sa visual aids, ug isa ang sa script. So tanan nagtinarong kay klaro ang inyong mosabot. Standard and norms, shared roles and expectation. So example, sa inyong study group, nagsabot mo nga dili malate o dili mag-gadget. So, isa kapon nga, usa nga, sige check sa iyang phone. So, garimain siya sa grupo o nito siya kay mauman ang inyong gisabutan. Affirmation, respect and appreciation. So, for example, human sa mock presentation, giingnan ninyo si Ana nga, maayo kayo ka sa pagstorya ha, mas maayo pa gani imong delivery karon kaysa sa una. So na-inspire si Ana ug mas ni-improve siya. Democratic process, equal participation in decisions. So for example, naglibog mo kung unsang topic ang pilion para sa inyong performance task. So
Bis usaray mo desisyon, gipabotar ninyo tanan, tas ang nidaog ang climate change awareness. Ug kontento ang grupo kay patas ang pag-vote. Next is regulation. Consensus on rules. So, nagplano mo og charity event sa inyong club. So, naay nagsigiset nga rules, dili mo gasto og labaw sa inyong budget o kinahanglan nga transparent ang listahan. Tanan mo sunod ani para kanang hapsay ang event. Climate, open expression, productivity. So, for example, sa klase, ang teacher nag-ingon nga open forum ta. Bisag mga shy students sa kiistorya ka wala sila nahanlog nga katawan o insultohon. So, napabilin nga nindot o ganang hapsay ang atmosphere. Leadership. Leaders guide the group. So, for example, kanang sa intrams, wala mo'y kanang klarong plano. Ang team captain misugod og meeting, nag-set sa schedule sa practice og nag-assign sa positions. So, nahiusa ang team tungod sa klarong nga pagdumala sa inyong leader. Last one is pressure. So, some pressure improves performance. So, example, 2 days na lang para sa deadline sa inyong project. Ang gamay nga pressure na kanang nakapadasig sa inyong grupo nga mohimo og night online meeting. Tungod ani kay nakasabit na hinuon mo sa saktong nga oras. So, there are 6 goals of group builders. So, first is encourager. So, for example, naglisod mo sa math solution. So, ang usa ninyo kauban niya nga, ikaw kabalaka, kayaran ni nato, tryang nato balik. So, tungod sa iyahang pag-courage sa inyo nga, kaya ninyo, dili mo dali ma-discourage. Next is process builder. So, kanang nag-meeting mo, tas daghan usaba o walay klaro ang flow sa inyong meeting. So, ang process builder mo ingon nga, okay, magsugod ta sa step 1, mantaan ni mag-proceed ta sa step 2. So, na tungod ana is kanang nag-usa mo tanan og peaceful ang inyong meeting. So, next is tense releaser. So, na-stress mo sa kahapit sa deadline. Tapos nagkalit ang ingon si John og kung dili na to ni mahuman, mahimong drama ang atong reporting. So, nagkatawa tanan o nabugat gamay ang pressure. So, next is compromise. So, ang yung duha ka uban ganahan og lain-lahing introduction. Naglalis sila. Ang compromiser mingon, pwede na to gamiton ang intro ni Mark pero gamit na to ang idea ni Anna para sa ending. So, human ang lalis na tas nagisunod na ninyo ang inyong friend. So, fifth is evaluator. So, midweek pa lang sa project pero deadline in 2 days. Ang evaluator mingon, guys, 60% para ang nahuman nato. Kailangan ta nato magdugang oras o energy ani para maabot nato ang deadline. So, last is critic. So, ang critic is kanang nag-check mo sa inyong video output. Inyong kauban niyon nga murag lubong ang audio sa background music. It's better nga pahinayan nato ang music. So, tungod sa iyang suggestion kay mas na-improve ang video ninyo. Next, let's proceed to need for learning cooperation. So, first is growing selfishness in the classroom. So, example, usara ka libro ang naa sa library nga available. So, gisulod ni Kevin o gitago para siya ra makagamit. So, uban nga di makastudy tungod niya. Nagkita na yung teacher o gitulan siya nga dili selfish kay kinahanglan o magtinabangay. So, next is bullying and exclusion. So, sa PE activity, usa ka estudyante nga dili nila apilon kay dali ra mapulan. So, na-discourage siya o nasakitan ang iyang pagbati. So, gi-intervene ang teacher o gipasabot nila ang tinuod nga teamwork dili mamili. So, third is cooperation builds positive environment. So,
nagbaha ang classroom with assignments. So, imbis mag-angkon sila sa ilang tagsa-tagsa, ang grupo nagtilabangay, usa sa pag-organize, usa sa pagsulat, usa sa pag-design. Nahuman nila ang trabaho nga walay lalis o pagbugat. So, ang fourth is school teach cooperation. So, sa group science experiment, doon naamoy rule nga tanan dapat apil. Tanan naka-learn sa process o mas ni close mo as a team. So, fifth is healthy versus unhealthy. So, si unhealthy is sila ra nagsalo sa honor student. Gusto niya mapildi ang uban, maunang nahiulam siya notebook o wala niya giuli. So, ang healthy na rin is human ma-advise si Ana. Yan, gi-compare na lang yung old score. So, giingnan ang kaugalingan. Mas maayuhon ako akong kaugalingan kaysa sa uban. And that's all. Thank you. Hello everyone, so today I will going to report about the innovative strategies for teaching and learning GMRC. First lesson that we will tackle is a short story titled Saved by the Dolphins. So this story teaches us about faith, hope, and kindness. Uncle Greg and Uncle Tony were lost at sea but were saved by helpful dolphins. It shows that help can come in unexpected ways, even from animals. So this story reminds us to be thankful and trust in God during difficulties times. It also teaches us care of nature because it can return us kindness. So here are 6 major values development approaches and strategies adopted. So first is inculcation. Instills desired values using modeling, reinforcement, and role-playing. So this approach focuses on teaching students specific desirable values through repetition, modeling, and reinforcement. So this goal is to make students accept and practice these values naturally in their lives. So second, moral development approach builds higher moral reasoning through dilemmas, discussions, and case studies. So this approach encourages students to think about moral issues and make decisions using reasoning and justice. It promotes movement from simple to more advanced stages of moral understandings. Third is value clarification. Help students identify and reflect on their own values using self-analysis and group activities. So this approach allows students to reflect on their beliefs, feelings, understand why they hold certain values, and respect the values of others through open discussion. The fourth one is analysis. Uses logical and scientific thinking to examine social issues and understand values. So this approach develops critical thinking by encouraging students to examine and analyze real-life social issues, helping them form reason and judgments about value. The fifth one is action learning. Let students apply values through real-life projects and community involvement. This approach combines thinking, feeling, and doing. It helps students apply their values in real-life situations and encourage active participation in social or community projects. One is transpersonal approach. Promotes self-discovery and spiritual growth through meditation and creative activities. Next, there are 10 values clarification strategies. The first one is value spotting. Quick checks on students' stand on issues. So, students quickly express their opinions on a certain issues to show what they value or believe in. It helps the teacher see how the class feels about the topic. So for example, the teacher asks, "Do you think cheating is ever acceptable?" And students raise their hands for yes or no or not sure. Second is values ranking, prioritizing choices among alternatives. Students arrange several values or choices in order of importance, helping them reflect on what they value most. So for example, students rank the following from most to less important. For example, family, education, friends, money, and health. Third one is for choice, choosing between two competing values.
So student must choose between two values that both seem good, helping them think deeply about their priorities. So the teacher asks which is more important to you, or one, and explain why, and the student will choose their priority. Fourth is values continuum, placing views on a scale, not just yes or no. Students show their opinions on an imaginary line or scale to express how strongly they agree or disagree. So, for example, on the classroom wall, one side says strongly agree and the other side strongly disagree. So, the teacher says school uniform should be required, and the students stand where their opinions fits. The fifth one is strongly agree or disagree, rating how strongly they feel about the statement. So the student rate how strongly they feel about the value statement, often using a scale 1 to 5, or strongly agree to strongly disagree. So for example, student rate helping others is more important than personal success. So number 1 is strongly disagree, and 5 is strongly disagree. Number 6, value whips. So, answering questions that prompt reflection on personal assumptions. So, students give short, spontaneous answers to questions that make them reflect on their beliefs or assumptions. So, for example, teacher asks, "What good?" and student, a person, truly quick, one sentence answer. 7. Unfinished sentences. Completing statements to reveal attitudes and goals. So student finish open-ended statement to express their personal thoughts, values, or feelings. So for example, I feel proud when I, or to me, success means. Number 8 is autobiographical questionnaires reflecting on personal life experiences and influences. Students answer questions about their past experience to understand how this shape their values. So for example, a student's answer, "Who influenced you the most in developing your sense and honesty?" or describe a time you stood up for what was right. Number 9, pictures without caption, freedom board, free expression of thoughts and feelings. So the student interpret picture or post thoughts freely to express their emotion and values visually or creatively. Example, students view a photo of a child helping an elderly person and write what they think or feel about it on a freedom board. And lastly, coded papers, marking ideas they agree or disagree with to practice critical reading. So students read statements or articles and mark symbols, check for agree and X for disagree, to show their values and opinions while reading. So for example, while reading an article about honesty, a student's mark check beside the sentence they agree with an X beside they don't agree. And that's all. Thank you. Hello everyone, continuation din sa report ni Galasio. So number 7, facilitator motivations the participants to share the experience with other members of the group. So the facilitator daw is encourage everyone to open up so the group can learn from each other. Number 8, facilitator guides participants to share the effect of this meditation using the following guide questions. A. What struck you most in this meditation experience? Participants identify the most meaningful or surprising part of the meditation. Example, a participant might say, "I realized I haven't thought about my childhood in a long time." B. What did you discover as the major influences in the way you presently think and feel about yourself? Participants reflect on the people or experiences that shape their self-image. Example, a participant may say, "My parents' encouragement helped me believe in myself." C. How do you feel recalling these people and events that have influenced you, both positively and negatively?
Participants explore their emotional responses to past memories. So, example, I felt grateful remembering supportive friends, but sad thinking about past bullying. D. How do you feel about the invitation to reclaim your responsibility to define your self-worth and self-reliance? Participants reflect on taking control of how they value themselves. Example, I feel empowered knowing I can redefine my self-worth. So number 9, facilitator acknowledge the participants' reflections, especially with regard to the factors that help shape their sense of self-worth and self-reliance positively and negatively. So the facilitator validates their feelings and insights, recognizing both positive and negative influence. So example, thank you for sharing. Your experience shows how both good and painful memories shape your resilience.